Mga isusulong na panukala para sa kapakanan ng OFWs at ang usapin sa Maisog Rally dyan sa Tacloban City. Ating tatalakayin kasama si House Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Congressman Asidre, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang umaga Ninya, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Unahin po muna natin ito, Congressman, bilang bagong chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Ano po ang mga isusulong ninyong measures para sa kapakanan ng ating mga OFW? Well, of course, we're happy and we're thankful to the Speaker for the opportunity to serve as chairperson of the Committee on Overseas Filipino Workers Affairs. At sa ngayon po, nakatuon talaga tayo nito nakalipas sa mga araw. Nakautuon tayo sa pagpasa ng Magna Carta of Seafarers na muli nating in-approve sa BICAM at hopefully ito ay mapipirmahan na bilang batas. Isa to sa mga priority legislation ang ating Magna Carta for Filipino Seafarers. Meron pa na nung before nagkaroon ng break, meron pa tayong dalawang batas para sa ating mga OFW na na-approve. Ito sa committee level, pinasaw sa committee level ang mandatory financial education for OFWs. Tapos yung discount po sa remittance fees na binabayaran ng ating mga OFWs tuwing magpapadala sila sa kanilang mga pamilya. Sa mga susunod na buwan, magfo-focus po tayo sa reintegration policy ng gobyerno. Gusto natin busisiin paano natin matutulungan yung mga returning OFWs na para hindi naman sila nagsisimula parang nagsisimula muli, Gusto natin na handa sila sa kanilang reintegration at itutuloy po natin yung pag-aaral tungkol sa pagkakaroon ng OFW pension system. So para yung mga kababayan nating nangingibang bansa, especially ang ating mga OFWs ay magkaroon naman ng mas stable na social security program para sa kanila, para pagkatapos ng ilang taon nilang pagtatrabaho sa ibang bansa, meron naman silang naipon na pwede nilang matanggap bilang pension sa kanilang retirement. Alright, Kong Chair Jude, magandang tanghali po. Ano pong masasabi niyo, Kong Chair, sa pagkakabilang naman ng Pilipinas sa whitelist ng International Maritime Organization or IMO? Ano pong epekto nito sa mga kababayan nating seafarer? Well, we're studying carefully yung mga implications dito. Siyempre, especially, alam naman natin kung gaano ka-importante ang kalagayan ng ating, yung contribution ng ating mga marina. Nandun po yung Magna Carta of Seafarers na siyang isa sa mga magiging key policy interventions natin para mas ma-improve pa ang standing natin within the shipping and seafaring industry. Pangalawa, etong may pinag-uusapan tayo, may inaaral po kami at ang Department of Migrant Workers, kasama na rin po ang OWAT NLRC para palakasin pa ang ating assistance na binibigay sa ating mga seafarers, lalong-lalo na sa usapin ng legal assistance. Isa po yun sa concern ng ating mga shipping industries na yun nga, yung mga kaso po ng mga ambulance chasers. So gusto natin na maging mas protektado, maging balanse lang po. Protektado pareho ang ating mga shipping industries, ang ating mga shipping stakeholders at equal measure po, protektado din ang ating mga mandaragat na Pilipino. Congressman, ano pa po sa tingin niyo ang mga dapat na ipatupad na hakbang para sa kaligtasan ng mga Filipino seafarer? Well, ang nakikita talaga natin yung pag-reconcile ng mga policies at the international at national levels. Considering na ang mga kapwa Pilipino, we have to recognize that our Filipino seafarers are working on ships that are flying they're flying international waters and they're also carrying different flags. So we have to strengthen our relations with the shipping companies in that respect, so that yung mga commitments naman natin at commitments naman ng international community in terms of providing for the welfare, tapos yung
mga concerns, well-being ng ating seafarers ay namimit, natutupad naman. Pangalawa, kailangan din natin siguraduhin na yung interest po din ng mga seafarers, no, yung competitive advantage natin bilang mga Pilipino. Isa sa mga ni-raise na concerns ang ating mga shippers, no, itong concerns nila regarding yung mga kaso ng ambulance chasers na medyo nagpapabawas ang confidence sa pag-hire ng mga Filipino seafarers. Naniniwala tayo na pagbalanse ang approach natin dito, na pangalagaan natin pareho ang marino at ang mga seafarers, yung competitive advantage natin ng Filipino seafarers ay mas mapapalakas pa natin. Kasi itong competitive advantage na meron tayo, ultimately, ito yung leverage natin na mas makakakuha tayo ng mas magandang mga benepisyo para sa mga mandaragat na Pilipino. Kong Chair, follow-up lang dito sa mga kababayan nating seafarers. Sa inyong perspektibo po sa legislature, ano po bang pwede nating sigurong gawin po? Kasi medyo perennial yung issue ng security and safety ng ating mga seafarers, especially dito sa bandang Middle East po, no? Marami dyan talaga na-encounter ng mga insidente. So sa palagay niyo po, ano pang kailangan nating gawin para protektahan yung safety ng ating mga seafarers? Well, as I mentioned kanina, no, pinag-aaralan namin nila Secretary Hans Kakdak, no, at ng ating ng OWA, no, itong mga hotline, yung ating repatriation, yung monitoring natin ng ating mga seafarers, at making sure na government is ahead of them every step of the way. Hindi naman natin siguro ma-predict kung kailan talaga mangyayari itong mga unfortunate incidents na to, pero the more that we are able to study the situation and the better we are able to anticipate anong untoward incident na mangyayari, is mas responsive tayo. Pinag-aralan namin paano natin mapapalakas pa yung paggamit ng tinatawag nilang yung welfare fund natin para sa ating mga OFWs, yung action fund na tinatawag ng DMW. Tapos pinag-aaralan din natin kung lalong-lalo na sa mga usapin ng medical at medical repatriation at kung kinakailangan ng medical at legal assistance, ay kailangan natin palakasin pa yung mga tulong na yon na pwedeng ipaabot ng gobyerno. Alright, sa ibang usapin naman po, Congressman, base po sa inyong pagsusuri, ano po ba talaga ang naging dahilan kung bakit po hindi natuloy ang Maisog Rally dyan po sa Tacloban City ni na dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta? Well, tungkol naman doon sa nakaraang Maisog Rally sa Tacloban, no, base sa pahayag ng mga organizers, sabi nila, na-cancel daw ang programa, ang kanilang rally dahil daw sa Bagyong Agaton. And of course, syempre, tayo sinang-ayunan natin yun kasi dapat una talaga ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya nga nagtataka tayo bakit lumalabas ng mga report, may mga reklamo na porket hinarang daw sila, na-restrict daw yung paggamit nila ng certain venues. At kaya sinubukan nating alamin ano talagang nangyari. Napag-alaman ho natin na ang grupo pala ng organizers ay hindi naman pala talaga nag-apply ng permit for the rally. Ang ginawa nila ay nagsulat sila, kung hindi ako nagkakamali, dated May 20 po ang sulat nila sa Provincial Government of Leyte na siyang nagmamahala ng RTR Plaza, na siyang tinuring na Freedom Park, nasabit nila, nag-i-inform lang sila na gagamitin nila yung Freedom Park. Unfortunately, as early as May 10, meron na pong nakabook na schedule. Meron na pong event. Ito nga yung roadshow ng mga nagbebenta ng heavy equipment. In fact, yun nga na sa social media, pinapakita na ginawa daw na parang garahe ang RTR Plaza. So ang totoo po niyan, ito po ay isang activity. May tao ho sa stage, mga nagbebenta, may mga sales representative. Nagbebenta po ng mga heavy equipment, no? At 2 araw din po yun. So, siguro naman, wala namang pumipigil sa kanila. Pero yun nga, may mga alituntunin naman, may mga regulations din naman na kailangang tuparin at kailangan naman nilang sundin. Alright. Kong Jude, sa usapin pong yan, ano po ang mga considerations kung nais pa po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na magpatuloy itong rally nila dyan sa Freedom Park nga po? At for our information, may natanggap na po ba kayong info or abiso kung magpapatuloy pa ba sila?
Well, that is within the purview of the local government. Sila naman talaga ang nagmamanage ng Freedom Park. Ay, tayo naman ay nasa legislatura at tayo lang ay magpagpaparin. Siguro ang magandang gawin natin ay ipaalala lang sa mga organizers na sundin nila yung mga regulation at proseso. Siguro naman ako, mataas ang paggalang natin sa ating dating Pangulo. Naniniwala tayo na lahat naman ng Pilipino ay may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin o kanilang adikain. Pero ang sa atin lang din naman, on a more personal note, sana naman ay hindi gawin ito ng kanyang mga kaalyado na plataforma para bastusin, bastusin ang kasalukuyan. Lalong-lalo na yung mga lokal na leader namin doon sa Tacloban at sa Leyte. Hindi naman din sila siguro matutuwa kung gawin din yon sa Davao, kung saan sila naman ang nandun. Kaya ayaw naman natin na mangyari na maging rason o pamamaraan ito ng pambabastos sa mga hinalal nating mga leader na sa aming lugar ay lubos po namin ginagalang. Sir, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si Mela Lesmoras ng PTV. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng inyong kasamahan na si Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na posibleng magkaroon ng pulong sina Speaker Romualdez at Senate President Escudero kasama si Pangulong Marcos tungkol sa priority bills ng administrasyon. Ngayon sa tingin niyo po ba, ano-anong matatalakay nila? At kasama na kaya rito ang RTL Amendment Bill at maghahanda na rin po sa SONA ng Presidente? Ang alam ko kasama ho talaga ang RTL's priority legislation, sa ngayon, hindi pa namin alam kung ano yung mga specific na mga batas na ilalagay na naman sa bagong priority list ngayong SONA. Depende po yun sa paglalahad ng Presidente sa darating na State of the Nation Address. Kasi sa panig naman po ng House ay natapos na natin lahat na priority measures both sa LEDAC at both doon sa hiningi po ng ating Presidente doon sa State of the Nation Address ng nakaraang taon. So we're all looking forward, at in the usual naman, part naman ng ordinary course of things na nagmi-meeting talaga ang Senate President at ang House Speaker kasama po ang ating Pangulo para balangkasin muli ang priority list, ang agenda, legislative agenda para sa darating na huling taon ng 19th Congress. Alright, Kong Chair, mensahin nyo na lang po sa ating mga kababayan. Well, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng patuloy ang suporta sa Kamara de Representantes, sa buong Kongreso, sa ating Speaker. Nakikita po natin na sa tunay na pagkakaisa at pagtutulungan, mas marami ho tayo nagagawa. Sana iwasan na ho natin ang siraan, iwasan na ho natin yung pagkakawatak-watak kasi wala hong patutunguhan yun. Pare-pareho tayong Pilipino at ang tunay na lakas ho ng ating bansa ay nasa ating pagkakaisa at pagtutulungan. Sana po, lalong-lalo na po sa mga nahalal na leader, maging pananagutan natin kung paano natin pag-iisahin ang mga tao, ang mga kapwa nating Pilipino. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po. House Deputy Majority Leader, Representative Jude Asidre ng Tingog Party List.